Hi guys! So for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa hindi madalas mapuntahan ng mga tao sa loob ng Port Santiago. Ito nga pala guys, yung lugar na dapat nating mapuntahan sa loob ng Port Santiago kapag kayo ay mabibisita sa lugar na ito. Dahil isa ito sa pinaka nakakalungkot at malupit na bahagi ng ating kasaysayan, ang lugar na ito. Ilang beses na rin ako nakabisita sa Port Santiago dito sa loob ng Intramuros, dito sa Manila. Pero ngayon ko lang din na-encounter ang lugar na to at sa labas pa lang ay talagang mararamdaman mo nakakaiba ang mga nangyari noong unang panahon. So, mayroon siyang isang maliit na lagusan na kinakailangan mong yumuko kapag ikaw ay papasok sa loob. At sa pagpasok namin, naramdaman ko agad ang lamig at kakaibang aura ng lugar. Dahil ito nga pala guys, yung naging torture area at kulungan na rin ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. You can see here. Dito ginagawa ang iba't ibang klase ng pagpapahirap sa ating mga kababayan Pilipino noong mga unang panahon. Dito rin sa lugar na ito, sila ay kinukulong ng ilang araw, ginugutom, hanggang sa sila ay bawian ng buhay. So ganoon kalupit ang kasaysayan sa panahon ng mananakop sa ating bayan. Hindi ko ma-imagine kung ano yung nararamdaman, kung ano yung itsura noon ng mga Pilipino. Pero sa mga estatwang nakalagay sa ilalim nito, talagang mararamdaman mo ang paghihirap ng bawat Pilipino. So hindi kami masyadong nakatagal sa loob, kaya lumabas kami guys para makalanghap na ng sariwang hangin kasi talagang kakaiba ang mararamdaman mo sa loob. So ito nga pala yung paglabas namin sa lugar, ito yung sitwasyon niya. Parang sa taas niya guys, ito yung matatanaw ninyo. Meron siyang mga ilang butas at mga ilang mga hagdanang papunta sa ibaba. So parang ito yung mga access ng pagdadala sa mga Pilipino kapag sila ay nadakip noong panahon ng mga Hapon. So meron parang ilang mga maliliit na kulungan na parang alam mo yon, mga hayop na dyan sila nilalagay. Pagkatapos nun guys, para ma-refresh tayo at para malaman pa rin natin ang ilang mga informasyon patungkol sa mga gusali sa loob ng Intramuros. So pumasok naman tayo dito sa loob nito at dito naman guys ay pinapakita nila yung iba't ibang gusali na matatagpuan sa loob ng Intramuros. Katulad nitong Manila Cathedral, so isa siyang replika na ganun pala siya kalaki guys. Akala ko maliit lang ang Manila Cathedral pero malaki pala. Ito rin, katulad nito, ito yung parang White House ba ang tawag, na kung titingnan mo sa labas parang ang liit niya pero malaki pala siya guys. At ilang mga gusali pa rin na kilala sa loob ng Intramuros. Ayan. So kung kayo guys ay interesado sa mga lumang gusali at gusto nyo magkaroon ng another information sa mga istruktura ng gusali na matatagpuan sa loob ng Intramuros, pwede kayong bumisita dito sa lugar na ito. Ito rin guys ay malapit din sa pinakita ko sa inyo kanina na mga pagpapahirap sa mga Pilipino noon. So parang ito, sa part na to guys ay mga replika naman ang showcase nila. Mga iba't ibang gusali na noong panahon pa halos ng Kastila na patayo. Ayan. So, ganito ang itsura niya sa loob. Ayan. Ito pa rin ang Manila Cathedral. Sa ilang daang taon nang nakatayo ang Manila Cathedral. Ayan. At iba pang mga simbahan.
So sa part na to guys, hinahanap na natin ang exit dahil iba ang daan ng exit sa entry point. Ayan, so kailangan palang umakyat dahil nandoon ang exit area. So makipot, medyo makipot ang daan, pero kasya ka naman. Kaya ayun, so pagdating naman sa taas guys, ganun pa rin, mga iba't ibang gusali pa rin ang naka-display sa loob nito. Meron ding mga parte na pwede kang magpakuha ng litrato. Ayan. So dito ay medyo mga nakalagay sila sa loob ng glass. Ayan. Ito yung National Post Office. Ito yung iba pang mga simbahan na nagawa pa rin noong mga panahon ng Kastila. Ayan. At ilang mga Lego na nakalagay sa bote. At ito naman guys, yung papunta na ng labasan na meron pa rin mga showcase na ilang mga gusali. Ayan. So, maganda talaga guys, balikan na ang history ng ating bansa dahil sabi nga nila, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yan mismo ang sabi ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kaya kung kayo guys ay nasa Manila, at malapit lang kayo dito, mga nearby provinces, pwede naman kayong bumisita dito sa Intramuros, particular dito sa Port Santiago. So, 75 pesos ang entrance fee sa mga adult, pero kapag kayo ay estudyante, senior citizen at PWD, merong discount, kaya magiging 50 pesos na lang siya guys. So, on the other side guys, ay yung Binondo na, kaya makikita nyo ang dami ng mga nagtataas ang gusali. Kasi ang nag-divide between the Port Santiago at saka yung kabilang parte nito ay ang ilog. Ayan. So, ito pa rin yung ilang mga butas na makikita nyo. So, dito mo guys talaga makikita yung pagkakaiba ng unang panahon sa makabagong panahon kapag tatanawin nyo yung nasa kabilang parte ng ilog. So, bumaba na tayo guys dahil hinahanap din natin ang ating mga kasama na mga kaibigan natin from Indonesia. Kaya, ayun, nakakatuwa pa rin talaga na sa pagbabalik ko dito sa Port Santiago, nabisita ko itong lugar na to. Medyo malungkot sa pakiramdam, pero importante siya. So, ito pa rin guys, yung entrance naman, pagpapasok ng Port Santiago. Ito guys ang bubungad sa inyo. Isang napakalawak na hardin. Ayan. At isa pang pwede rin kayong magpa-picture. Ayan. At syempre pagkatapos noon, inaya ako ng aking mga kasama. Sagot daw nila ang snack namin. Kaya ayun, pumunta kami sa gilid ng Manila Cathedral. Meron doon isang maliit na coffee shop na nakalagay din ang mga lumang kampanaryo na ginamit noong panahon sa Manila Cathedral. So, naka-display na siya dyan ngayon. So, kung kayo guys ay napagod sa paglalakad sa loob ng Port Santiago or even the Intramuros, merong maliit na coffee shop sa Manila Cathedral. At ayun na nga guys, ito na nga ang Manila Cathedral sa gabi. Ganyan ang tsura niya. Siyempre, picture-picture tayo dyan dahil ang ganda ng view sa gabi. Ayan. So, may mga ilaw-ilaw. So, kaya pa-picture-picture tayo dyan. At syempre, hindi natin hahayaan hindi makasama yung ating mga kasama kahit mga nakaw lang. Ayan. Ayan yung isa kong kasama. Busy din